Hello mga kapit, welcome sa ating Friday Market Insights. Okay? So as usual, ang ating i-analyze ay gold, BTC USD, and of course yung Euro USD. Yan. So syempre check natin ang Forex Factory. Okay, so recap lang natin and alamin natin kung bakit syempre ang XAU USD naging grabe volatile, and I hope nakasabay din kayong mag-trade. Tapos si Bitcoin nagre-recover din pero grabe din tumaas. And napaka-intense din ng Euro USD. Okay. At syempre, malaking events sa susunod na linggo. Merong NFP next week. So try breakdown na natin. Okay. Ayan, so punta na tayo dito sa ating chart analysis. So unahin na natin ang gold. Sa level na natin si gold din, no? Pero before that, i-check din natin ang weekly time frame. Obvious naman na talagang grabe yung pagka-bullish niya, pero struggle siya dito na butasin. Itong level na to ay magkaroon na naman ng all-time high. Pero kita natin na meron ditong descending channel, so possible na tasin na nga itong resistance na to ay magkaroon na naman ng all-time high. Okay, kasi kaya lang ang lapit niya na dito sa apex nitong triangle na to, kaya kapag ganito, mahirap talagang i-trade. Okay? Tapos daily, focus tayo sa kanyang current na price action or market structure. Okay, so ito yung resistance natin, and then ito yung kanyang support. Okay, yan, so nung Tuesday na-reach niya ulit ang level ng 3,435 to 3,440, pero ayan, bumaba na siya. Okay, so ang tanong na lang ay magko-continue kaya ang price niya. So kung ang last test ay dito sa resistance, i-revisit niya kaya ulit itong support na to. Okay, H4. Okay, so dito sa H4, after niyang ma-reach itong resistance na to, nagkaroon tayo dito ng pattern na head and shoulders. Okay, kasi kapag head and shoulders and ma-break itong neckline niya, this is a reversal pattern wherein ay either magkakaroon talaga ng pullback or magkakaroon na ng trend change from uptrend to downtrend. Okay? Pero sa ngayon, ito pa siya sa area na yan. Okay? Narito pa rin naman tayo sa demand area. Okay? Wherein, pag pumunta sa area na yan, nagkaroon tayo ng move to the upside. Okay? So ngayon ay careful muna tayo habang andi dito pa siya sa area na to. Okay? Nasa gitna, very tricky talaga mag-trade dito. Okay, so hindi nagkaroon tayo ng talagang decisive na candle na-break niya yung 3,380. That's the time na possible niya ulit i-retest itong 3,440, magkaroon pa ng breakout. Okay. Tapos BTC USD, weekly time frame. Okay, so talagang bullish tayo kasi binrate niya itong strong resistance na to, okay? And ito yung candle niya, very decisive. So ngayon, nasa pullback stage din si Bitcoin, okay? Daily, mukhang bubutasin niya rin itong immediate support na to sa daily, okay? And pag binutas nga niyan, possible na puntahan na talaga itong breakout point. Yan, which is maganda kasi dito talaga yung zone natin para mag-buy. Kasi previous resistance, once broken, become support. Okay? So, short-term downtrend tayo kay Bitcoin. H4. Yan. So, yung price niya currently nasa 115,334. So, it just broke the recent support zone na nasa 116K. And, syempre ngayon ay nag-a-act as resistance. So, the chart shows na clear yung bearish niya impulse. So, mukhang break niya yung support, no? So, possible na magkaroon tayo ng bearish continuation toward nga dun sa demand zone around sa 109 or 110. Okay? So, ideally, hintayin na lang natin na pumunta ang price sa ating demand zone. Tapos, doon tayo mag-abang ng ating buy opportunities. Okay? Pero if gusto nyo naman na mag-sell, okay, hintayin nyo na magkaroon talaga dito. Kasi possible din na false breakdown lang din yan. Okay? So, wait pa tayo ng price acceptance dito kay Bitcoin. Okay? For the last pair ay Euro USD. Yan. So, weekly. Okay, so weekly, very bullish din yung pinapakita niya. May higher highs and higher lows. Okay. So ngayon ay sitting siya dito sa
dito sa neckline, itong double top formation na to, okay? So, pag ganito talaga nagiging indecisive ang market, okay? Especially meron ngang NFP next week, pero walang duda naman na ngayon ay uptrend tayo. And then, daily time frame, okay? So, may higher highs, higher lows, okay? Or possible lang din na pumasok tayo sa ranging market condition. Okay, so yan yung resistance and ito yung support niya. Okay, so wait and see tayo kasi nga naririto siya. Sitting siya dito sa may resistance level. Okay, baba tayo sa H4 time frame naman. Okay, so ang tanong natin, breakout na ba talaga ito? Kasi very decisive naman. Ito yung previous resistance niya and ngayon ay nag-a-act as support. Okay, pero ngayon choppy talaga yung kanyang price action. Alright, tingnan nga natin H1 time frame. If makakapag-day trade tayo or makakapag-set up tayo ng trade for today, tingnan natin ang indicator ng MACD. Ayan, okay. So, dito sa H1, kita naman natin na bullish tayo kasi merong creation ng higher highs and higher lows. Ayan, tapos dito naman sa ating MACD indicator, kita naman natin yung MACD line na color blue, tapos yung signal line, kulay orange, ay nagpa-flat siya, tapos just below the zero line, so nangihina na yung trend. And yung histogram, ayun, nag-indicate din siya ng weak momentum. Okay, so gusto natin mangyari na magkaroon ng crossover back bago sabihin natin na ito ay magiging bullish. Okay?